Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba at least isa o dalawa o tatlong tao? Batiin naman po natin ang nakaka-bless na good morning. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ko na hindi po nagkataon na mapapakinggan natin ang kanyang salita. Napakaganda po na kung saan sinisimulan natin ito sa pag-aawitan para na iihanda ang ating mga puso't isipan. Wala pong problema pagdating sa salita ng Panginoon. Like katulad po sa parable of the sower. Walang problema sa seed, walang problema sa word. Nagkakatalo lang dun sa pagtataniman ng puso. Kung anong uri ng puso, yung dadatnan ng salitang yon, makapangyarihan na ang Word of God. Napaka-miraculous na ng Word of God. Napaka-life-changing na ng Word of God. So napaka-importante na kinukondisyon natin, kinukultivate natin, kinukumit natin yung ating mga puso pagdating sa ating Panginoon para pagdating ng Word, tiyak yun, hindi daw darating yung Word na yun nang wala lang. Kasi napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Ito yung eksaktong-eksakto. Of course, meron logos na tinatawag. Ito yung written word. Yung rhema naman po, yun yung spoken word na kung saan specific word for your specific problem, for your specific situation, for your specific prayer request. Yun po yung rhema pagdating sa New Testament. Ano yung specific na bagay na yon na ipinapanalangin mo, na desire ng iyong puso, na kung saan naniniwala ka na tutugunin ng Panginoon ngayong araw na ito. So tayo ay makakarinig ng logos, yung written word, at the same time magre-rema yon sa ating puso. Masasabi natin na ito yun eh. Ito yung kailangan mo, hindi lang yung gusto mo, kundi ito yung kailangan mo, ito yung makabubuti sa'yo, ito yung magdudulot sa'yo ng breakthrough. So I hope na naihanda po natin ang ating mga puso't isipan. Bigay muna na, isantabi na po muna natin yung ibang mga bagay. At tayo po ay tumuon, mag-respond pagdating sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito. And I believe nakakausapin po tayo ng Panginoon. So tayo po ay nasa second installment po ng brand new series natin ngayong December. Last series din natin ngayong 2025 na You Better Watch Out. Ito po mga kapatid, yung mga life-changing lessons ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. Napaka-life-changing po ng kwento na kung saan paulit-ulit na lang na napakikinggan natin tuwing Pasko. Ito yung mga tema. But itong mga paulit-ulit na ito yung mga kailangan natin na kung saan matututuhan. Akala kasi ng mga tao, porket paulit-ulit na wala nang magagawa. Wala nang maitutulong ito. Nandoon nga po yung kapangyarihan, no? Nandoon nga yung breakthrough. Napansin niyo po sa isang organization, pati personal natin, kinakailan nagkikreate ka ng system. Kahit gaano kaganda ang produkto mo, pag wala kang sistema, marami pong mas masasarap na pagkain kaysa doon sa malalaking food chain na nasa industry ngayon na pagdating sa pagkain. Kaya lang bakit ganon? Ba't sila ang namamayagpag? Kasi may sistema sila. Kaya nga po, napaka-importante sa buhay natin that tayo po ay nagkikreate ng system sa atin, sa finances natin. Kinakailangan may sistema ka na ginagawa na lagi mo yung ginagawa ng paulit-ulit para nagkakaroon yun ng epekto sa ating buhay. Yung habit na yan kasi ang magdadala sa atin sa ating destiny. So importante po mga kapatid na kung saan pagtuunin natin itong mga paulit-ulit na ito at hayaan natin na mabago yung puso natin, yung buhay natin sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na salita ng ating Panginoon. Always remember that the word of God is timeless yet timely. Sabi nga po natin, timely. Ang salita ng Panginoon ay timeless ito mula pa noon hanggang ngayon. Napaka-timeless po niyan. Marami na nagtangka na ubusin, tanggalin sa kasaysayan. Huwag na natin mahawakan at mapakinggan ang salita ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, pero sila wala na. Ang salita ng Panginoon nandito pa rin. Kaya tama ang ating Panginoong Hesus, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang magpapass away, yung mga pasaway. Yun ang magpapass away, pero lahat sila wala na. Ang salita ng Panginoon nandirito pa rin. So I hope that today, that your hearts are ready to receive the word of God. Let's get started. Imagine niyo po mga kapatid, may nagpadala sa iyo na napaka-importanteng mensahe. Isang imbitasyon na maaaring magbago ng buong buhay mo.
Pero dahil busy tayo, distracted tayo, o hindi tayo interesado, na-miss natin yung bagay na yon. May isang invitation na napaka-importante, kaya lang masyado tayong busy. Wala akong time. Whether totoo naman talaga na busy, o kaya distracted at that time, may problema at that time, pero hindi niya alam na yung invitation na yon, yun pala ang tutulong dun sa matinding worry niya. Yun pala ang tutulong dun sa matinding problema niya. Kaya lang, na-miss niya. Sayang. Sabihin nga po natin, sayang. Ganyan po ang nangyayari tuwing Pasko. Madaming handaan, napakaraming ilaw, sandamakmak na mga gatherings, ang daming regalo, but ironically, na-miss nila ang ating Panginoong Kristo. Na-miss nila ang ating Panginoon. Alam niyo po, may isang December na may natuklasang box ng mga unsent Christmas cards sa isang post office. Nakasulat ang mensahe, kompleto na ang pangalan, pero hindi ito naipadala. Di ba napakadami pong ganyan sa post office, lalo na dati. Yung kompleto naman yung pangalan, kompleto naman yung may nakalagay naman, may mensahe naman. Kaya lang hindi naipadala. Ganon din po tayo sa buhay natin. Maraming mga tao, alam natin ang meaning ng Pasko, pero hindi dumarating yun sa puso ng tao. Makapangyarihan na itong nakasulat, napaka-importante yung nakasulat dito. Alam na natin yung kwento. Ang problema, hindi siya dumadating dun sa puso ng tao. Ngayon ang tanong, paano natin maiiwasang ma-miss ang totoong diwa at pagpapala ng Pasko? Ang mensahe po, ang diwa at mensahe ng Pasko ay napakalaking blessing po sa tao. Kaya nga po pilit na piniprevent yan ng kaaway na mangyari. Kaya nga umpisa pa lang, pinipilit na wag mangyari ito, yung seed ay makontaminate. Kaya nga may tinatawag tayo na virgin birth. Pinag-usapan na rin po natin yan nakaraan. Na walang nangyari kina Joseph at Mary nung pinanganak ang ating Panginoong Kristo, still virgin si Mary. Pero after that, nung nagkaanak na ulit na Mary at Joseph, of course hindi na. Kaya doon makikita natin yung miracle, makikita din natin ang ating Panginoong Kristo ay hindi lang human, kundi divine at the same time. Kaya nga po mga kapatid, napaka-powerful nito. Kaya lang kung alam lang sana ng tao kung gaano makapangyarihan at life-changing itong mga mensaheng ito, hindi na sana nila mamimiss ito. Kaya dalangin ko ngayong araw na ito, kahit ilang beses mo nang napakinggan ito, maniwala ka, nawa dumating ito sa iyong puso. At magkaroon na napakalaking epekto ito sa ating buhay, specifically sa iyong pinagdadaanan, sa iyong pangarap, sa mga prayer request mo ngayong araw na ito. Paano natin maiiwasan ma-miss ang totoong diwa at pagpapala ng Pasko? Paano? I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 1 verses 1 hanggang 6. Matthew chapter 2 verses 1 hanggang 6. Matthew chapter 2 verses 1 hanggang 6. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of the religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" "In Bethlehem in Judea," they said. "For this is what the prophet wrote. In Bethlehem in Judea, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah. For a ruler will come from you, who will be the shepherd of my people Israel." So join me in our message today entitled, "Don't Miss Christmas." Sabihin nga po natin, don't miss Christmas.
don't miss Christmas. How can we avoid missing the true meaning and blessing of the birth of Jesus? Paano po natin ma-avoid na ma-miss natin yung totoong blessing ng Pasko? Sayang na ipadala na sa mundo. Kailangan na lang dumating sa puso at buhay ng tao. Andun na yung napakalaking blessing dito. Kinakailangan na lang dumating sa atin ito. At naniniwala po ako ngayong araw na ito na may mga dadatnan ng salita ng ating Panginoon na pagpapalain ngayong araw na ito. Lahat po ng ready at excited na mapagpala at baguhin ng ating Panginoon. Magsabi nga po ng malakas na Amen. Paano natin maiiwasang mamiss ang totoong diwa at pagpapala ng Pasko? Katulad ng iba, paulit-ulit, lagi na lang sa sandamakmak na Christmas party mo, hindi mo pa ba naman, mamiss mo pa ba naman itong ganitong klaseng mga usapin? Tiyak yan, madaming mga kumpanya, madaming mga pamilya ngayon, may mga ganitong klase ng gathering. But still, dumating sa mundo, pero hindi dumating sa puso ng tao, sayang yung blessing. Biruin mo, pumunta na rin lang sa lugar nila. Samantalang may foreigner dito, may taga-ibang bansa. Hindi nila na-miss. Of course, may mga taga-ron din naman, yung mga shepherd. Pero may mga tao dito na na-miss nila. So paano natin maiiwasan na ma-miss ang totoong diwa at pagpapala ng Pasko? Matthew chapter 2, verses 1 hanggang 6. Gives us 3 powerful responses. 3 powerful na responses para nang sa gayon, hindi natin ma-miss yung totoong pagpapala ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo. Number 1 in verses 1 and 2. Unang response na gagawin natin para wag nating ma-miss itong diwa at pagpapala ng Paskong ito. Number 1, verses 1 and 2. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men, sabi nga po natin, wise men, from the eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." Unang response, para wag mong mamiss ito. Number 1, seek Jesus. Seek Jesus. Alam niyo po, itong mga wise men na ito, nag-travel sila 100 of miles. Napakatitinding desyerto na dinaanan nila, foreign lands, dangerous terrains, just to find Jesus. Their journey was long, costly, risky. Kaya nga po mga kapatid, hindi pwedeng 3 lang itong wise men na ito na bumiyahe. Because geographically and historically, hindi pwedeng iilang tao lang ang bumabiyahe. Dapat caravan ang bumabiyahe dati. Dahil may mga hayop na kung saan pwede pumatay sa kanila at may mga tao na parang hayop na pwede rin pumatay sa kanila. Pwede silang magutom, kaya caravan yung kanilang biyahe dati. Pero itong mga leaders na ito, itong mga prominent na taong ito, pinuntahan ng ating Panginoong Sokristo. Their journey was long. Napaka-costly, napaka-risky nito. But still, sinik nila ang ating Panginoong Sokristo. Lahat tiniis para hanapin si Jesus. Itong wise men from the east po na ito, likely mga scholars po ito from Persia or Babylon. Ito po yung mga tao na kung saan pinag-aralan nila yung mga skies at the same time scripture. Hindi lang sila basta-basta na mga astronomers, sinabi nung iba, astrologers daw, but still, scripture ay narinig nila o napag-aralan nila. At sinabi nila, we have seen his stars. Yung star po dito, ito yung supernatural na sign na ginamit ng Panginoon papunta dun sa tagapagligtas, papunta dun sa Messiah. At sinabi po dito, we have come to worship him. Hindi daw sila pumunta doon para obserbahan lang, para admire lang, para magpa-picture lang at i-post sa kanilang Instagram o kaya sa Facebook o kaya gawing content sa kanilang TikTok. Hindi po sila pumunta doon para ganun lamang ang gawin. We have come to worship him.
Hindi po mag-research, kundi mag-worship. Sabi nga po natin, worship. Kaya nga po napaka-importante ng pagsisik ng ating Panginoon. Para pong mga mountaineers na kahit mahirap yung trail, tinuloy pa rin nila dahil gusto nilang makita yung summit. Ganun po yung mga wise men na ito. Determined talaga na makita si Jesus. Remember that people pursue careers, goals, and relationship with such determination. But how much more we pursue the Savior? Kung yung career natin, yung ibang mga bagay sa buhay natin ay pinagbubuhusan natin ng pera, panahon, oras natin, sakripisyo natin, bakit hindi yung tagapagligtas? Bakit hindi si Jesus? Kaya marami ang na-miss ang diwa at napakalaking pagpapala ng Pasko. Biruin mo yun. Sino sa inyo recently nakatanggap ka ng regalo galing ng ibang bansa? Regalo galing sa malayong lugar, sa kamag-anak mo. Biruin mo, di ba, na-appreciate mo. Kasi sabi mo, imported to, grabe to. Legit to. Galing Japan to, galing Europe to, galing US to, kasi legit siya. Napansin mo? Kapatid, appreciated natin yung alam natin na galing sa malayo, alam mong legit, alam mong original, alam mong di ka madadaya. Na-imagine mo ba, kapatid? Jesus came from heaven to earth. Yung pinakamas malaking blessing, dumating sa atin. Sayang kapag na-miss ng tao. Kaya may mga wise men dito na sinik nila ang ating Panginoong Kristo with determination. Niris nila ang buhay nila, nagdala pa sila ng kung ano-ano dito. Napansin po natin, ano gagawin natin dito? Kapag sinisik ang ating Panginoong Kristo, napaka-importante that you seek Jesus intentionally. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng oras. Magbibigay tayo ng panahon sa Kanya. Sasadyain talaga ang pagsisik sa Panginoon, sinasadya. Sabi nga po natin, sinasadya. Sasadyain mong manalangin, sasadyain mong sumakay, maglakad, makapunta lang sa lugar na ito para makarinig ng salita ng ating Panginoon. Seek Jesus intentionally. Sasadyain talaga. Napansin niyo po, pati ang Panginoon, napaka-intentional ng ginawa niya. From heaven to earth. Mula langit hanggang dito sa lupa, sinadya tayo ng ating Panginoong Kristo. The Word became flesh. Nababasa ng Panginoon yon. Remember that God honors efforts. Alam ng Panginoon, yung mga sleepless nights natin, alam ng Panginoon yung mga investments na ginawa mo para sa dream na yan, na kung saan na-pursue mo. Napansin mo, nagpe-pay off ang lahat ng yan kapag sinasadya. Ganon din sa ating Panginoon, alam niya kapag sinasadya mo talaga siya. Seek Jesus sacrificially. Binigyan nila ng matinding sakripisyo ang ating Panginoong Kristo. Napansin niyo po, napakalayo nung lugar na yon. Wise men from the east. Napakalayo nila, still nagsakripisyo sila kahit buhay nila. At may dala pa silang regalo sa ating Panginoong Kristo. Hindi nila pinagdamutan yung hari na kanilang pupuntahan. Ilang Kristiyano ngayon, pagdating sa preaching, pagdating sa kanta na I love you Lord, ang tindi, halos napupuspos. Pagdating na ng giving, biglang naiihi. Ay, hari. Marami pong mga tao na kung saan alam nila itong ganitong klase ng prinsipyo. Alam din ni Lord kapag ang tao nagsasakripisyo para sa Kanya. Kaya nga po sa Bible, pwede bang may church na wala namang perang usapin? Bakit kaya ganun? Tinuro pa rin ni Lord yun. From Old Testament to New Testament, kasi nga, ang purpose ng pera, ito po, pag nakuha mo ang purpose ng pera, hindi ka maliligaw. Remember, when purpose is not known, abuse is inevitable.
Kapag hindi abuse, abnormal use, kapag hindi alam ng tao ang purpose ng isang bagay na aabuso niya, ang pera neutral yan, ang music neutral yan. Pwede sa masama, pwede sa mabuti, pwedeng makabuti sa atin, pwedeng makasama sa atin. Pag hindi alam ng tao ang purpose ng pera, tapos siya. Pero pag nalaman mo yan, panalo ka. Money is a tool, money is a test, money is a testimony. Ang money, ginagamit natin yan sa ating buhay. Ginagamit din ng Panginoon para gamitin natin yan sa ating buhay para tayo'y mabuhay. Pero pangalawa, money is a test. Kaya sa Malakay nakalagay doon, test me in this. Kasi sa pera masusubok ang tao, greediness. Every time you give, nawawala ang greediness. At napaka-importante nito, kapag ikaw ay magbibigay ng hari, sa hari, magbibigay ka sa napaka-importanting tao, hindi pwedeng pupunta ka doon ng wala lang. Kapag prominent yung tao, biruin yun nung naghahanap ng hari, ang Israel dati, yung hinahanap na ni, before pa maging hari si Saul, hanapin nila si Samuel, nag-aalala pa sila, ano kayong bibigay natin dito? Ito gagawin natin, pinagpaplanuhan nila yung binibigay. Kasi ganun po ang pag-a-appreciate kay Lord. Ganun ang pag-a-appreciate sa importanteng tao. Once kasi na na-please mo, once na na-appreciate, once na nag-pay ka ng respect, dun sa napaka-importanteng tao, may favor yan. Sabi nga po natin, favor. Alam ni Lord. Kaya nga po napaka-importante, pagdating sa pagsisik sa Panginoon, napaka-importante niyang time, pero importante din yung treasure. Kaya sila may treasure. Alam ni Lord kung may parte siya sa ating mga material na bagay. Alam ni Lord kung binibigyan natin siya ng slot doon o binibigyan natin siya ng pagpapahalaga doon sa bagay niya yun. Kasi pagdating sa pera, doon nasusubok ang tao. Napansin niyo po, gusto ng pagpapala pero ayaw mag-invest. Kaya nga pagdating po sa mentorship, di ba sinabi, ang traditional way, pag may nagtatanong madalas naman na tanong to eh, gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Sasagutin ng tao, yes. Kaya lang, ang $1,000,000 question, sinabi nga nila, how to be successful, how to become a multimillionaire, a billionaire. Alam mo yung papayo sa'yo? Find a mentor. Eto ngayon, paano ka kukuha ng billionaire na mentor? Busy yun. Paano ka kukuha ng nasa top sa field niya? Napaka-busy nun. Hindi ka mapapansin nun. Yun napakalaking key para ang mentor kasi, nagpapaikli yan ng learning curve mo. Kasi instead na 20 years mo na mararating yun, pwedeng 2 years na lang, 5 years na lang, 10 years na yan. Kasi ituturo niya eh. Tutulungan ka niya kasi nandoon na siya. Kaya lang, di ka mabibigyan ng oras nun. Kaya kapag ang traditional way, turuan mo naman ako, mentoran mo ako, pwede na yun, at least may pagpapakumbaba. Kaya lang, napakaikli ng porsyento na gagawin niya yon kasi ang dami niyang ginagawa. Sabi dun sa Smart Cut na libro, paano mo mahuhuli yon, yung ganun tao? Pagsilbihan mo. Kasi lagi ang tao gusto makagain lagi, pero ayaw mag-invest. Pagsilbihan mo, yun may talent ka. Ako na lang po mag-drive sa inyo. Ako na lang po magbitbit ng ganito. May kailangan po ba kayo dito sa bahay? Ako na po mag-ayos ng laptop ninyo. Ako po mag-i-edit niyan. Kasasama ng kasasama mo, naririnig mo sa araw-araw. Oh. Mamaya, nag-aayos ka lang gano'n, nagpatanong-tanong ka na. Yung tanong na yun, magkano sa coaching yun? Yung binabayaran ng iba ng milyon, nakakalibre ka. At masasabi mo, hindi mo pinagsasamantalahan yung tao kasi may trading na nangyayari. Binibigyan ka niya, pero nagbibigay ka rin ng paglilingkod sa kanya. Napansin mo to? Yun ang katangian ng mga super successful na tao. Marunong mag-invest. Ganon din kay Lord. Technically, hindi niya kailangan pera natin, pero dun ni Lord nababasa yung puso ng tao kasi money is a test. Seek Jesus intentionally. Seek Jesus sacrificially. And seek Jesus expectantly. Remember that God rewards those who diligently seek Him. Pinagpapala ng Panginoon yung mga tao na kung saan may sense of expectation. Every time na sila'y lalapit sa Kanya, seek Jesus para hindi mo ma-miss ang tunay na mensahe at napakalaking pagpapala ng Pasko. Seek Jesus. Sabihin nga po natin, seek Jesus.
At naniniwala po ko lahat ng wholeheartedly, totoong gustong isik ang Panginoon ngayong umagang ito, maniwala ka. May reward na nakaalaan sa iyo ang Panginoon. Naniniwala ko, hindi masasayang yung ibinibigay mong panahon, oras, mga bagay na meron tayo sa ating buhay, time, treasure, talent, God honors efforts. Purihin po ang Panginoon ngayong araw na ito. Come on. Purihin mo ang Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Seek Jesus. Sa napakadaming importanteng bagay na sinisik natin, baka ito pang pinaka-importante ang ma-miss ng tao. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Sa dami na ng nasik na degree, na pera, na kung saan kailangan din naman natin kasi nga neutral siya. Pero baka mas miss natin yung isa sa pinaka-importante. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At sana wag mahuli ang lahat. Kaya sabi ng Bible, seek ye first. Matthew 6:33. Seek ye first. Sabi nga po natin first. Yung first talaga siya. Seek ye first the kingdom of God, yung paghahari ng Panginoon. Yung pagro-rule ng Panginoon, yung pangunguna niya sa buhay ng tao. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Napansin mo, yung ibang mga bagay na gustong-gusto natin isisik, addition lang pala yun. Kasi magiging epekto lang siya kung isisik mo yung pinaka-importante. Kaya sana wag nating ma-miss ito. Yung na-miss ng iba, sana wag mo nang ma-miss ngayon. Seek Jesus. Number 2. Verse 3. King Herod, eto naman, tignan nyo yung pangalawang karakter dito na pag-uusapan natin. Verse 3. King Herod was deeply disturbed when he heard this. And was everyone in Jerusalem. As was everyone in Jerusalem. Napansin nyo po ito, may mga wise men na kung saan from the east, napakalayo, ilang linggo, daan-daang milyang kanilang lalakarin. Nung mabalitaan nila ito, nung mapag-aralan nila ito, gumawa sila ng paraan. Intentional nilang ginawa ito, may pagsasakripisyo at may sense of expectation nilang ginawa ito. At may isang hari na doon mismo sa lugar na yon. Ano nangyari? Nung may nabalitaan siyang ipapanganak na King of the Jews, King Herod was deeply disturbed when he heard this. And was everyone in Jerusalem. Paano natin wag ma-miss yung tunay na diwa at pagpapala ng Pasko? Number 2, skip insecurity. Skip insecurity. Alam niyo po lahat ng mga tao, whether aminin natin o hindi, dumadating sa atin ang insecurity. Kapag nakakita ka minsan na mas maganda sa'yo, wala naman yan, ano lang yan, retoke lang yan. Ganyan lang yan. Utang lang yan. Inutang lang niya yan. Minsan pag nakakita tayo ng mga tila baga mas nauna sa atin, o kaya nakauna na dun sa dinidream natin, whether sa pamilya, sa karir, sa pangangatawan, nangyayari sa atin itong insecurity. But remember, walang maidudulot sa ating maganda to. Kaya nga, skip insecurity. Sabihin nga po natin, skip. Dumadating sa atin lahat ito. Kahit na, sino ka pa, dumadating sa puso ng tao ito. At itong si King Herod was deeply disturbed when he heard this. Why? Ano to? Competitor ko? Alam niyo po si Herod, powerful na hari. Pero nang marinig ang balita tungkol kay Jesus, nayanig yung puso niya. Bakit? Because of insecurity. Alam niyo po, King Herod was deeply disturbed. Yung word na disturbed dito is the Greek word tarazo. Pag sinabing tarazo, deeply agitated. Disturbed. Shaken to the core. Ang ibig sabihin nito nangyari sa kanya. Nung mabalitaan niya, di na siya makatulog. Niyayanig na yung puso niya. Why? Because King Herod feared losing control. King Herod feared losing power and losing the throne. Ganyan ang ginagawa ng insecurity.
Iwawasiwas mo lahat ng hahadlang, nangaagaw sa pwesto mo. Isa ito sa unang dinil sa akin ni Lord. Insecurity. O kaya pag may nasabi sa'yo na ganyan, kasi maraming mga tao, sabi ko nga, kaya nga hindi lumalago ito kasi pataasan ng tao ng pride eh. Sasabay pa ako sa ganon? Hindi na. Technically, kung yabangan, may iyayabang naman tayo. Napansin niyo po yun? Kaya lang laging may mga tao na mas ahead sa'yo. Kaya lang kung gagawin yabangan, sinabi na sa Book of Proverbs yan eh, pride goes before destruction. Unahin mo pride, susundan lagi ng destruction yan. Ganito po ang ginagawa ng insecurity, na disturb siya kasi may aagaw sa kanya. Herod feared any rival to his throne. A baby threatened his empire. Biruin mo yung bata na yon, na-threaten yung kanyang empire. And later on, his insecurity ay nag-lead sa rage. Galit, pagsisinungaling, dinideceive niya na, hanapin nyo, tapos sabihin nyo sa akin kung nasaan. Para pag nakita ninyo, sasamba din ako. Sigurado ka ba? Sasambahin mo? At makikita mo sa verses 7 hanggang 16, inubos niya yung mga bata. Para masigurado lang na hindi makakawala yung baby na Jesus na yon. Agitated, shaken, destabilized. Itong ginagawa ng taraso. Ito yung ginagawa ng disturb. Na-destabilize ka. Nawawala ka sa hulog kapag na-insecure ka. Nawawala sa hulog, nawawala sa direksyon. Lagi maipag-compete na ang gusto ng isang tao. Nawawala siya doon sa purpose niya. Nawawala yung meaning ng kanyang buhay. Alam niyo po, a candle does not fear the light of the sun. Hindi natatakot ang kandila doon sa ilaw ng araw. Alam niya na yung init ng araw na yon, natural lang yun. Of course, araw siya. Hindi siya matatakot. Kasi iilaw din naman siya. May ilaw yung araw na yun. Hindi, may ilaw din ako. Bakit ka ma-insecure? Hindi. Pwede ba sabihin ng kandila? Hindi. Uubusin ko tong araw na to. Kandila ka, tapos sabihin mo yun sa araw. Huwag ka nalang mainggit. Gawin mo na lang yung purpose niya kasi ginagawa niya rin yung purpose niya. Umilaw ka na rin lang. O di dalawa kayong mailaw, ba't gusto mo pang tanggalin yung ilaw ng araw? Pero hindi niya gagawin ng isang kandila yon. Of course, illustration lang naman ito. Pero alam niyo po, mga insecure na tao, na-insecure sila, na-agitate sila sa isang bagay na dapat mag-inspire sa kanila. Lakas ng ilaw ng araw, ilaw din ako. Instead na ma-insecure ka, ma-inspire ka na lang. Celebrate mo na lang din yung tagumpay ng tao. Kaya lang hindi ganito ang ginagawa. Kaya maraming mga tao namimiss ang Pasko, namimiss ang tunay na pagpapala ng Pasko. Kasi nga, sa panahon ng celebration na ito, instead na magmahalan, instead na magbigayan, nandoon yung insecurity. Mas marami silang ilaw sa bahay nila. Pero, ninakaw lang siguro yan. Siguro galing sa flood control yung pera niyan. Siguro naambunan yan nun. Ng perang ganon. Nakuha natin, o kaya naman, mangutang tayo ng mangutang. Kailangan mas masaya tayo, mas maingay tayo. Kailangan mas marami akong regalo, baka mapaya ako kay kumpare sa mga inaanak ko, wag tatago-tago. Baka naman ganito, napansin mo, ang pinanggagalingan, insecurity na. Kasi yung isa mong kakilala, mas madaming binigay, yung, alam mo yun, mas maganda yung binigay, ngayon nadi-disturb ka na, baka may masabi sila. Baka magtampo pag hindi mo binigyan ng regalo. Hello, ba't ka magagalit pag hindi ka nabigyan ng regalo? Ikaw ba may birthday? Kapag malinaw sa atin, para kanino ang celebration na ito, malinaw na sa atin. Whether mabigyan tayo o hindi, ang importante, mabigyan natin si Jesus. Kasi para sa Kanya to. At napakaganda ng mensahe kung papasok lang sana, hindi lang sa mundo, kundi sa puso ng tao. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, insecurity is an ugly thing.
Why? Because it makes you hate people you don't even know. Napakapangit na bagay na insecurity. Nagagalit tayo sa isang tao na hindi naman natin kakilala. Hindi niya naman na-meet, pero nakita lang sa social media. Hindi niya naman kilala ng totoo, pero nai-insecure siya, nagagalit na. Ano pinanggagalingan yan? Insecurity. Ibig sabihin, hindi secure. Kaya lahat wawasi-wasi niya yon, tatanggalin niya sa pwesto. Kaya nga po mga kapatid, sa totoo lang, sinabi ng mga historians, patungkol kay King Herod, it is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Mas mabuti pa daw na maging pig nito ni Herod kaysa kamag-anak kanya. Why? Kasi kapag kamag-anak kanya, pwede mong agawin yung trono sa kanya. Kaya marami siya na is-assassinate, tinanggal sa pwesto dahil baka agawin yung kanyang kapangyarihan. Mga anak ito, asawa, biyanan. Pinatay niya. Kaya sabi ng mga historians, it is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Ganito kalupit ang insecurity nito. Kaya nga ang insecurity, nagre-resulta ito at least 3 bagay. Number 1, anxiety. Kapag insecure ang isang tao, anxious siya. When King Herod heard this, he was disturbed. Kapag may nakita tayong mas magaling sa atin, naku, baka mapalitan na ako sa pwesto. Teka lang, pag secure ka, okay lang yan. Madalas tinuturo ko ito sa mga leaders, sa mga pastors, sa mga bishops, sa mga leaders ng simbahan, o sa mga organizations. Don't be insecure. Once kasi insecure ka, disturb ka na. Hindi ka na makapag-isip. Lagi ka ng tamang hinala. Paranoid ka na lagi. Na kapag may magandang ginawa yung taong yung pinag-uusapan ka, o kaya naman baka naman pinagpaplanuhan ka na mawala sa pwesto niya. Pero kapag secure ka at kasama mo ang Panginoon, maniwala ka, walang pintuan na binukas ni Lord ang makakapagsarado nun. Kasi si Lord ang nagbukas para sa'yo nun. Don't be anxious. Pagkasama mo ang Panginoon, ano ngayon kung na-promote yung tao? Kaya napansin niyo po mga kapatid that 80% ng mga simbahan sa buong mundo, isa lang pastor. 2. Tayo ilan, mag-100 na. Yung mga pastors natin, why? Kapag nakakita ka ng tila baga mas gumagaling sa'yo, huwag mo siyang ituring na threat, ituring mo siya na trophy. At least nakapag-produce ka. Kasi hindi naman natin purpose na tayo lang. Para kay Lord tong gawain na to. At pasalamat tayo, ang tunay na tagumpay, na pagtagumpay mo din yung ibang tao. Kaya pag nagpaplano ka, gusto mo maging successful, huwag para sa sarili mo, maghanap ka ng pagtatagumpayin mo rin. Maghanap ka ng mga tao na kung saan makakaranas din ng blessing. Makakaangat-angat din. Kasi isa sa matinding epekto ng insecurity, anxiety, ganito yung nangyari sa kanya, nawawala na siyang direksyon. He was disturbed. Pangalawa, dishonesty. Nagsinungaling na siya sa verses 7 hanggang 8, kung babasahin natin yung susunod na mga passage. Pinatawag niya yung mga magi, yung mga wise men dito, secretly. At tinanong, saan yung star? Tapos sinabi niya, o sige, go and make careful search for the child. As soon as you find him, report to me. Sabi niya ganon, so that I too may go and worship him. Sigurado ka ba sasamba? O itutulad mo lang yan? Doon sa mga kamag-anak mo na threaten ka, na tinanggal mo. Sa pwesto, ginawa ng masama. Pangatlong epekto, criminality. Ito matindi na dito. When Herod realized, verse 16, that he had been outwitted by the Magi, he was furious. Nagalit na siya and gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Nung masyado na siya, pinakahuling kapamaraanan niya para wag maipanganak ang baby na tagapagligtas or hari ng mga Jew. He gave orders to kill all the boys. 2 taon pababa para masigurado lang na hindi papanganak. Napansin niyo ang epekto ng insecurity? Ang insecurity pumapatay. Ang insecurity sumisira. Ang insecurity nagpapasama ng isang tao.
I remember yung huling conference nila, Stephen Prado na nagsalita ako doon, in-interview niya ako. Kasi may pinag-usapan kami dito sa Trinoma noon. Tinanong niya ako, ganito about this, ganito, ganyan, ganyan. Ay, kwento ko sa kanya yan. At sabi ko sa kanya, security, pumapatay yun. Maraming mga next generation na hindi lilitaw kasi may insecure na leader ngayon. Hindi niya papopormahin yun, hindi niya tuturuan yun. Kaiinisan niya yun. Sisirain niya yung buhay nun, directly or indirectly. Kaya nga hindi mo mapapalabas ang husay ng next generation kapag meron tayong insecurity sa puso natin. Walang Joshua kung may Moses na insecure. Walang Elijah kung may Elisha na insecure. Walang Solomon kung may David na insecure. Walang Timothy kung may Paul na insecure. Walang Elisha na lalabas kung may Elijah na insecure. Wala itong wala yung Joshua na ito kung may Moses na insecure. At walang 12 apostles kung may Jesus na insecure. Napansin niyo po, insecurity kills. Ang daming papatay na kapangarap at next generation na ito. Kaya pag dumadating to sa puso natin, skip it. Sabihin nga po natin, skip. Skip insecurity. Dito na mararanasan mo na yung tunay na blessing ng Pasko. Ang sarap makakita na ang daming pinagpala na ginamit tayo ni Lord. Di, huwag mo yayain sa church yan para mapunta sa impyerno yung kapitbahay natin. Ang ano na yan, dami ko ng problema dyan. Ganyan ang problema ni Jonah. Alam niyo po, number 1 na problema ni Jonah, hindi mo naman mababasa yun sa scripture eh. Kasi sa history, makikita natin si Jonah, kaya ayaw na mag-preach sa Nineveh. Galit siya kasi yung mga taga Nineveh, yun ang kumatay sa angkan niya. O, alam niya, pag nag-preach siya doon, sabi niya, patatawarin to ni Lord eh. Eh kaya lang, masusunod pa rin ang kalooban ng Panginoon. Tandaan mo, kinahabagan ka rin ni Lord. Kailangan din ng habag ng mga taong yan. Kaya alam niyo, nag-preach na lang na napakahabang sermon si Jonah. Nag-preach mga 3 araw. Hindi po, doon siya sa loob ng tiyan. Alam niyo po, ano sinabi niya? Repent. Ayun, grabe, haba ng preaching. Sa sobrang, repent. May nag-repent. Kasi alam niya, patatawarin ni Lord yung mga yun pag nag-repent eh. Paano kung hindi niya ginawa yun? Tinuluyan niya yung security. Pero pag may security ka, hindi ka paranoid. Kapag may umaangat na iba, ang tingin mo sa kanila, trophy. What if may maghudas? Eh di hayaan mo. Lahat naman ng hudas Alam mo yun? Naka-video lang tayo eh. Lahat naman ng hudas nawawala. Kusang nawawala. At akala ng hudas, nasaktan ka pero sa totoo, lalo mo siyang nagamit para sa purpose ni Lord para sa'yo. Huwag ka matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. You have to skip it. Hindi ka makakakilos ng maayos. Hindi ka makakapag-lead. Pag nasa government ka, may insecurity, maniwala ka, hindi mo magagawa trabaho mo. Nang maayos, kasi gagawin mo, babantayan mo na lang ng babantayan yung pwesto at hindi mo na binabantayan yung purpose. Di ka makatulog, di ka makakain, kung ano-ano ng diskarte ang gagawin. Skip insecurity. Maniwala ka, you will never miss the true meaning and true blessing of Christmas. Last but not the least, in verses 4 hanggang 6, ang ganda nito. Tignan niyo po maigi. Ito naman ngayon. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, where is the Messiah supposed to be born? In Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, and you will be shepherd for my people, Israel. Number 3 na response natin. If you don't want to miss the true blessing of Christmas, stop apathy. Sabi nga po natin, apathy. Ibig sabihin nyo walang pakialam. Alam niyo po, inassemble ni Herod yung mga chief priests, scribes, Bible scholars, religious leaders. Ito matindi. They know the scripture. In fact, they quote Micah chapter 5 verse 2. Accurately, sinabi nila, the Messiah must be born in Bethlehem.
Kaya nga kahit mga secular na leader, may mga spiritual advisor yan. May mga nakikita kasi sila na hindi nakikita sa pangkaraniwang mata at isip ng mga ibang leader, whether sa business, government, politics, o anumang klaseng leadership ito, importante pa rin spiritual thing. Katulad nito, accurate. The Messiah must be born in Bethlehem. Sinabi nito mga scholars na to. But notice what they don't do. Tingnan niyo po yung hindi nila ginawa. Alam nila kung ano mangyayari. They don't go with the wise men. They don't verify. Ano ba? They don't worship. Ano nangyari? They have information without action. Hawasin po natin. Informed sila, but not transformed. Informed, pero walang aksyon na ginawa. Pwede nga isang may sakit na tao, alam niya kung saan ang ospital. Alam niya kung saan mismo specifically pwedeng ipagamot yung specific na kanyang karamdaman. Alam niya, pwedeng malaman niya yung pangalan ng doktor. Alam niya kung ano yung treatment para sa kanya. Alam niya kung anong sintomas na pinanggalingan pero hindi siya pumunta dun sa ospital na yon. Ano mangyayari sa kanya? Alam mo pero hindi ka gumawa ng paraan, hindi ka umaksyon. Alam niyo po, knowledge without obedience kills. Ang knowledge na walang obedience, pumapatay siya. Many today know about Jesus. They know the verses, they know the scripture, they know the doctrines, they know the songs. But ini-ignore lang nila. Remember this, intellectual familiarity without spiritual surrender is deadly. Intellectual familiarity, masyado nang familiar ang tao sa pangalang Jesus. Masyado nang familiar ang tao sa Pasko. Masyado nang pamilyar ang mga tao sa mga pangyayari sa nativity na makikita natin doon. May ganito, may shepherd, may wise men, may mga angels, may Mary, may Joseph, may baby Jesus. Intellectual familiarity. Pero kapag walang transformation na nangyari, walang action, aanhin mo ang summa cum laude, magna cum laude, pagiging valedictorian pag wala kang diskarte. Pag hindi tayo umaksyon, kaya majority ng mga may awards, walang significant na nangyari sa buhay nila. Majority, hindi po lahat. Kung mayroon man dito, tad-tad ka ng awards, baka hindi ikaw yun. Kasama doon. But majority. Why? Importante pa rin yung action. Importante pa rin yung determination. Masyado na na-familiarize sa 1 plus 1 equals 2. Masyado na na-familiarize doon. Sa mga bagay-bagay na kanya natututunan, masyado na na-familiarize sa subject-verb relationship. Masyado na na-familiarize sa mga subjects ang galing. Pero nakalimutan ng aksyonan. Kaya importante ang hard skill at the same time soft skills pagdating sa skill ng tao. Kasi masyado na tayong ma-familiarize. Ano nangyari sa kanila? Wala na silang pakialam ngayon. Alam ng mga religious leaders ang scripture. Kabisado nga nila yung prophecy dun sa Micah chapter 5. Na-memorize nila yung birthplace ng Messiah. Pero hindi sila pumunta sa Bethlehem. 6 miles away lang po ang layo. 6 miles away lang compared dun sa napakalayong binahe ng mga wise men. 6 miles lang, pero hindi sila gumalaw. May information, pero walang pakialam. Ibig sabihin, may alam, pero walang pakialam. Pwedeng alam natin ang isang bagay sa ating buhay. Katulad nga may sakit, may alam, pero hindi mo pinakialaman, lalong lalaki. May alam tayo na masamang gawin ito, pero walang pakialam, gagawin ulit. Kaya napapasama ang maraming tao. Kasi maraming tao ang may alam, pero walang pakialam. Alam nila na kapag dinaya nila, ninakawan nila ang bayan, ninakawan nila ito, ginawa nila ito. Alam nila may pangit na epekto ito. Pero walang pakialam. Ganito po ang nangyayari. Kaya at the end of the day, kawawa yung mga taong ganito. Sayang! Kasi walang pakialam, sayang yung oportunidad. Malapit na, nandoon na rin lang, narinig na lang din nila, pero hindi sila kumilos. May alam sa Bible pero walang obedience. Maraming nalalaman pero walang pagsunod. Ang daming alam
Sabi nga po natin, ang daming alam. Dami mong alam eh. Ang problema na lang sa'yo, wala kang pakialam. Kahit ang dami mo na pag-aralan, wala ka lang pakialam. Magutom kayo, magkahirap-hirap tayo dito. Yan mo na. Ito lang naman din sa Pilipinas, sanay naman tayo sa hirap. Ang problema, kapag kinasanayan mo, hindi mo dapat kasanayan. Ano nangyari sa buhay natin? Okay lang, sanay tayo sa hirap. Pero okay lang ba sa'yo habang buhay? Ganyan yung buhay. Alam, pero walang pakialam yun. Okay ba sa'yo na yung mga anak mo, kapu-apuhan mo? Okay ba na pag may humingi ng tulong sa'yo, ito na lang ang mabibigay mo? Hindi masama yun. Pero di ba ang sarap? Yung may humingi sa'yo ng tulong, tapos hindi lang mo basta inabutan ng piso, inabutan mo pa ng pambayad sa ospital niya, kaya sa anak niya. Maraming tao nawawalan ng trabaho, tapos ikaw ang dami mong bakante, dami mong negosyo na pwede may tulong sa tao ito. Di ba mas masarap? Bukod sa ipinanalangin na natin, may ginawa pa tayo. Kasi alam natin, may alam tayo. Alam natin ang kahirapan. Alam natin na malubog sa kasalanan. Alam natin yung mawalan ng direksyon, pero nakialam tayo. Kaya ka nagsishare ng gospel sa tao. Kasi hindi mo lang alam, may pakialam ka rin sa kaluluwa ng taong yun. May pakialam ka rin, alam mo, wawasakin itong kasalanan na ito, yung pamilya niya, yung buhay niya. Kaya tayo nagdidisipulo, kaya tayo nandirito ngayon. Kasi hindi lang tayo, gusto natin, marami tayong alam. Makikialam din tayo. Pinakialaman na tayo ni Satanas eh. Pinapakialaman tayo ng mundo. Hayaan ba natin masira yung buhay ng mga kabataan na ito, masira yung buhay ng mga taong ito. Kaya tayo, this is the reason why we are the church of the Lord Jesus Christ. This is the reason why we make disciples. Kasi hindi lang tayo mananatiling may alam. Ang daling information, ChatGPT, AI, nandiyan na yan. Gemini. But a lot of people will miss Jesus. Bakit? Kahit i-research mo yan. Kung katulad lang tayo na itong mga religious leaders na ito na apathetic, walang pakialam, they will still miss Jesus. Apathy is the silent killer of spiritual life. Ang pakialam sa spiritual life niya, wala na siyang time kay Lord. Oh. Wala na siyang time dito sa importanteng bagay na ito. Oh. Tapos, at the end of the day, kay Lord din naman, Lord, tulong. Tulungan niyo po ako. Sayang. Kaya sabi sa Book of Ecclesiastes, remember your Creator in the days of your youth. Habang malakas ka pa, bigyan mo ng time si Lord. Ayusin mo yan. Kaya napaka-importante po, stop apathy. Kapag dumadating sa buhay natin yung tila baga parang wala na tayong pakialam. Ako po, pag tinatamad na ako, halimbawa mag-disciple, mag-lead, kasi intellectual familiarity. Yung wala na akong pakialam, ito iniisip ko. Maraming mga tao kawawa naman. Pag hindi ako tatayo para magturo pa rin, pag di ako tatayo para gawin ko tong mission ko sa buhay, kawawa naman. Pag ikaw yung boss, minsan, mapapakain mo ng pamilya mo eh. Pero kailangan mo magtrabaho para sa iyo at para din sa ibang tao. At higit sa lahat, para maluwalhati ang ating Panginoon. Kasi pag nakita nila yung pusong yun ng mga tao sa paligid natin, makikita nila si Lord sa buhay mo eh. At madaling i-share si Lord sa mga tao. Kasi ramdam ka nila. Kasi may pakialam ka. Hindi lang tayo na natiling may alam. So may tatlong responses na makikita tayo dito. First, the wise men sought Jesus. Makikita din natin that Herod resisted Jesus. At mapapansin din natin dito that religious leaders ignored Jesus. Pero iba yun. So anong magiging response mo ngayon sa Pasko? Anong magiging response natin sa mensaheng ito? Alam niyo po, may isa pong painting. I don't know kung nakita na po natin dito, pwede niyong i-check mamaya. Ang tawag po dito is Adoration of the Shepherds. Yung Adoration of the Shepherds na ito, may maliwanag na liwanag mula sa manger. But if you look closely dito sa painting na ito, makikita nyo po yung mga busy na tao dun sa background. Nag-uusap-usap sila habang may nakailaw dun sa manger, nakatutok kay Jesus Christ. Nag-uusap-usap, naglalakad, nagbebenta. Hindi nila alam, dumating na pala yung Savior. Yun po yung Adoration of the Shepherds. Ano po matututunan natin doon o marirealize natin doon sa painting na yon? Huwag nating hayaan na mangyari sa atin yon. Ano po yon? Huwag nating i-celebrate ang Pasko na hindi kasama si Kristo.
Wag na wag po natin gagawin yon. Ano gagawin natin? Para maging pagpapala ang mensaheng ito? Ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, mapagpala tayo ng mga tao. Seek Jesus. Skip insecurity. And stop apathy. Tiyak yan, maiiwasan mong mamiss ang totoong diwa at pagpapala ng Pasko. I hope that everyone today na napakinggan ang mensaheng ito, wag nating mamiss ang napakalaking blessing ng Kapaskuhan na ito. Gamitin natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang katotohanan po, mga kapatid, sinabi na po dito, that Jesus came to save His people from their sins. Hindi po pumunta dito ang Panginoong Kristo para lang magpasikat dito sa mundo, kundi sumikat siya para sa mga tao. Hindi para magpa-picture lang. Hindi po eh. Ang ganda naman ng kalagayan niya doon, napaka-perfect nung kanyang lugar. But the Word became flesh. Jesus came to seek and to save the lost. Napakaganda po ng purpose ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo para matagpuan yung mga naliligaw. Maligtas yung mga tao na nagwawala at nawawala. Mga tao na papunta na sa impyerno, ang ganda-ganda ng purpose ni Lord na hindi, walang sino man, hindi kayang gawin ng iba, kundi siya lamang. Jesus is the only way, the truth, and the life. Sinabi ng Bible, no one comes to the Father except by Him. Wala. Therefore, sa ganitong klaseng purpose ng ating Panginoong Kristo, napakaganda ng kanyang purpose, matagpuan yung mga naliligaw, masaayos sa mga wasak na buhay. Therefore, He cannot be ignored. Hindi pwedeng, next year na lang yan. Susulat na lang muna ako ng New Year's resolution. Susunod na kapag maayos ng buhay. O, teka lang. Ba't ang daming tao sa kakalalapit kay Lord pag maayos ng buhay mo? Kailan pa aayos yan? Walang umayos ng buhay sa pamamagitan ng sarili niya lamang. Isang malaking kasinungalingan ng mundo na bago ka lumapit sa Panginoon, ayusin mo muna ang sarili mo. Paano aayusin nito yung sarili niya? Maayos niya ba ng gadget yung sarili niya? Never. Ganon din ang tao. Never maaayos ng tao ang sarili niya. Balik ka dun sa lumikha sa'yo. Balik ka dun sa creator na ito. Tanong mo, paano ayusin to? Mas alam niya kung paano ayusin to. Ganon din sa tao. Ang problema ng tao, makakaayos lang dyan, yung gumawa sa tao. Kaya pag nagpaayos ka sa hayop, nagpaayos ka sa bagay, nagpaayos ka sa kapwa mo tao, maniwala ka, hindi naman sila gumawa sa'yo. Kaya remember your creator. In the days of your youth, Ecclesiastes chapter 3. Napaka-importante na maalala natin ang ating Panginoon sa panahon na malakas pa tayo. Kasi there's a time for everything. May panahon na malakas ka pero may panahon na hihina ka. Ang problema, hindi natin alam yung eksaktong araw kung kailan last day natin dito. Kaya kung may day ka pa ngayon, always remember this. A personal encounter with Jesus is the wisest decision that you can do in life. Yung personal na encounter kay Lord, yun ang pinakamatalinong gagawin ng isang tao sa kanyang buhay. Ang ma-enkwentro mo ang ating Panginoong Kristo na yung manlilikha na napakatindi ng pagmamahal sa iyo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. I want you to close your eyes right now. Ano ang magiging response mo ngayong araw na ito? Katulad ka ba ng mga magiging modern wise men ka ba? That today you want to seek Jesus. You want to encounter the Lord. O i-resist mo siya ngayong araw na ito like Herod. Or i-ignore natin siya katulad ng mga religious leaders na may alam sa Bible, na may alam sa spiritualidad, pero walang pakialam kay Lord. Today, alam mo, habang ikaw ay nakapikit, gusto ko malaman mo, hindi Bible scholar ang mga wise men.
Hindi laking church, ito mga Magi na ito. Mga outcast ito. Hindi relihiyoso. Hindi taong simbahan. Sa madaling salita, mga taong malayo kay Lord. Paano sila nalapit kay Lord? Lumapit sila kay Lord. Kahit nagaano kasira ang buhay mo, kahit na ano pa naging past mo, katulad ng mga wise men na ito, astrologers pa nga eh. Pag lumapit ka kay Lord, mababago buhay mo. Yung dating pangit ang image, ngayon natututunan natin, napag-aaralan natin sila, kayang magbago ni Lord ng buhay. If you want transformation today, or if you want na tumugon kay Lord ngayong araw na ito, personally, hindi lang alam, pero Lord, gusto po may pakialam ako sa iyo ngayong araw na ito, Lord. Touch my heart. Touch my life, Lord. I want to encounter you in my life personally, God. Kumilos ka po sa buhay ko, Panginoon, ng malaya. Kung dalangin mo ito, kapatid, that you want to personally encounter the Lord, katulad ng mga wise men na ito, gusto mong humingi ng talino kay Lord, I don't know kung ano yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, maybe katulad ka ng mga wise men na ito na malayo kay Lord, maybe nalayo ka ng matagal sa ating Panginoon, o parang kahit nasa church ka, parang ang layo-layo mo kay Lord, but today, sabi mo, Lord, I want a fresh encounter with you, God. Ayoko lang maging tradisyon ito, Panginoon, yung Pasko na ito. Ayoko matulad sa iba, but I want a personal touch, God. Touch my life. Save me, Lord, from this miry clay. Yung aking paglubog ngayon, Lord, save mo ako, Panginoon. Jesus came to save His people from their sins. Sino ngayon sinasabi mo, Lord, save me. Save me. Kung ito ang panalangin mo ngayong araw na ito, at may pakialam ka na sa mensahe ni Lord, ibilang ako ng 3 kapatid, tataas mo na mabilis yung kamay mo. Sino ka man, maniwala ka. Kikilos si Lord sa buhay mo ngayong araw na ito. Nandito si Lord. Be wise. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high, may maikling panalangin, kapatid, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ang prayer na ito, the Bible said, hindi tatakwil ni Lord ang sino mang lalapit sa Kanya. No matter who you are, para ka mang wise men na malayo, kaya kang ilapit ni Lord sa Kanyang presence. Salamat. Dahil still si Lord pa rin ang gumagawa ng paraan. Gumamit pa rin siya ng star para tulungan itong mga wise men na ito mailapit kay Lord. Salamat sa mga taong ginamit ng Panginoon. Nagmimistulang mga stars ng buhay natin na ginagamit ni Lord para maakay ka, mailapit ka. Si Lord gumagamit pa rin ng mga taong yan. Salamat sa mga taong ginamit ni Lord sa atin. Nag-invite, nag-invest sa atin. Lord, i-bless mo rin po yung mga taong ginamit mo para sa atin. Salamat dahil nakikita namin sa likod ng mga taong yon, bagay na yon, kayo pa rin, Panginoon, ang may dahilan. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Dahil sa dinami-dami ng mga angels, dinami-dami ng tao, nagkaplano ka pa sa buhay namin. Napansin mo pa kami, Lord. Binigyan mo pa kami ng panahon ng mga basura, mga masakang buhay, makasalanan. Eh marapat ka lang pasalamatan, Lord. Ngayong oras nito, kapatid, salamat ka kay Lord. Binigyan ka niya ng pagkakataon. At hayaan mo na yung kamay ng Panginoon ay dumampi sa iyong puso ngayong araw na ito. Let God change you. Let God touch you. Let God heal you today. Just talk to the Lord right now. 30 seconds, kapatid, hanggang 1 minute. Bulay-bulayan mo ito sa pagpalain ka. Last 30 seconds. Come on, just talk to the Lord right now.
Just talk to Him. The hand of the Lord is touching someone right now. May pinapagaling si Lord. May pinalalaya ang ating Panginoon. May mga sugat na pinaghihilo ang ating Panginoon. May mga isipan na binabago si Lord. May mga buhay na binabago ang ating Panginoon. The hand of the Lord is moving in this place right now. Lord, we want your touch right now. We want your presence, God, to move in this place in our hearts today. Move us, God. Ngayong oras dito, come on, just talk to God. If you want to praise Him, praise Him. Like the wise men. Lift up the name of the Lord. Diyan sa iyong mga pinagdadaanan. Mas maganda pa rin ang pangalang Jesus kaysa sa mga pangit na nangyari sa buhay natin. Mas itaas mo si Lord. Mas itinataas mo ang pangalan ng Panginoon, bumabagsak yung gawa ng kaaway sa iyong buhay. Just lift up the name of Jesus right now in your life, personally. Pagpakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon. Naniwala ka, kapatid, pag siya ay naitaas, babagsak ang kilos ng kaaway sa iyong buhay. Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come and touch your people today. The hand of the Lord is healing someone. May pinababagsak na gawa ng kaaway ang Panginoon sa iyong buhay ngayong araw na ito. Oh, Lord. For the last time, can we just lift up our hands? Taas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagpapakumbaba, pagsuko sa Kanya ngayong oras na ito. Tanda ng pagsamba natin sa Kanya. Ano man ang iyong narating sa buhay, ano man ang iyong pinagdaanan. Lord, as our hands lifted high, we declare that we praise you. Sino ba naman kami, Panginoon, compared sa iyo? As our hands lifted high, God, we humble ourselves before you, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil sa dami-dami ng tao, sa dami-dami ng nilikha mo, napansin mo pa kami, Lord. So, God, I pray, Lord, that you bless your people today. Mangyari po sa bawat isa yung purpose ng iyong kapakanakan. Save your people, God. Restore your people. Prosper your people, Lord. Give us peace which transcends all understanding, Lord. Give us solution. Give us vision, Lord. In the name of Jesus. Give us new heart and new life in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na dumadampi sa amin. Salamat po sa kapangyarihan mong gumagalaw sa buhay ng bawat isa. Ngayong oras na ito may pinagaling ka na, Panginoon. In the name of Jesus. May pinagpala ka na financially, materially, Lord. In the name of Jesus. At tigit sa lahat, pinagpala mo na kami spiritually, Lord. Salamat sa presence mo, Lord, na ititreasure namin habang buhay. Wala nang papantay sa presensyang ito, Lord, na meron kami ngayong araw na ito. Thank you, God, for your presence. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibigay lamang namin sa iyo ang pinakamataas naming papuri. Pinakamataas naming pasasalamat at pagsamba. Wala na pong ibang dapat tumanggap nito, kundi ikaw lamang. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Come on, malakas na palakpak para sa Diyos na nagligtas sa iyo. Come on, praise the name of Jesus right now. Bless His name right now. Come on, praise you, Jesus. Praise you, Lord. Amen. Praise God po. Palakpakan naman po natin si Lord sa powerful na word niya. And ngayon naman po, magbibigay tayo kay Lord. Alam niyo po ba na yung binibigay natin na tithes, na offering ay hindi po sayang? Ginagamit po natin ito para isupport yung church, para isupport po yung service natin. Ito po yung binabayad natin, pang rent po dito. Ito po yung binabayad natin, pambili ng mga kagamitan natin. At marami pang iba. Kaya yung binibigay nyo po, hindi po sayang at hindi po napupunta kung saan-saan lang. Sa Bible po, yung mga first Christian, sila po yung nagtutulungan pagdating sa service or pagdating sa gawain ng Lord, sila yung nagsusuportahan. Kaya pansin nyo, bakit nagpatuloy yung church hanggang ngayon? Simple lang ang sagot. Kasi may mga faithful
giver noon. Merong mga sumusuporta sa lingkod ng Diyos, merong mga sumusuporta sa gawain ng Diyos. Kaya praise God, palakpakan mo yung sarili mo kasi isa ka doon. So suportahan natin tong Amazing Hope kasi pag lumago tong church natin, kasabay tayong lalago nito. Alright? At hindi ka lang basta attendees, kundi part ka ng Amazing Hope. Part ka ng body of Christ. Walang ibang magsusuportahan po dito, kundi tayo-tayo lang. Amen? Kaya I believe, yung culture na faithful sila noon, naniniwala po ako ngayon na faithful pa rin tayo ngayon pagdating sa tithes, pagdating sa giving, and again, hindi po ito sayang at hindi po napupunta kung saan-saan lang yung mga binibigay po natin. Amen? Ngayon naman po, magpipray tayo. Let's bow your heads and close your eyes and let us pray. Lord, maraming salamat po na God, makakapagbigay na naman po kami muli sa iyo. And God, sa lahat po ng magbibigay, Lord, i-bless niyo po sila. Kung sila po yung estudyante, Lord, pagtagumpayin niyo po sila, pag-graduatein niyo po sila. And God, I pray para sa mga nagninegosyo dito, Lord, palaguin mo po yung mga negosyo po nila. And I pray, God, para sa mga nagtatrabaho dito, Lord, i-promote mo po sila. Lord, sila po tapat, mga faithful na lingkod mo at mga faithful na giver, Panginoon, dito sa Amazing Hope. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Lord, maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Makakapagbigay na po tayo kay Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw po na ito. Once again, sa amin po sa Cutting Edge Young Professionals, we're inviting you po sa ating last digital service. Last digital service po natin this coming Wednesday na po. Bahala na kami sa pagkain mo, pamasahe mo na lang, tsaka presence mo na lang. Kami na rin bahala sa paraffle. Sabi mo na sa katabi mong young pro, attend ka lang. We're inviting po lahat po ng mga young professionals and since ito po yung last digital po natin, syempre we're gonna end it with the bang, no? At naniniwala po ako na ang Panginoon ay hindi pa po tapos. Kagaya kung paano siya sa atin nangusap ngayon, kung paano tayo pinagpala po ng Panginoon. I know that God has done great things in your life. Tignan mo yung katabi mo, yan ang itsura ng minahal ni Lord at in-encounter ng Panginoon. Amen po. Sino po dito pinagpala ni Lord? Pwede ba magsabi na malakas na amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Deserve niya po yan. Alam niyo po kanina, while we were having our altar call, na-recall ko lang, alam niyo po nung dumating yung mga wise men, they didn't ask anything from the Lord. They just worship Jesus. Pwede pala yun. Pwede palang pupunta ka kay Lord dahil hindi ka hihingi ng kahit ano. Pero sasamba ka lang sa Diyos. Tapos habang sumasamba ikaw sa Panginoon, binabagsak ni Lord yung mga pangangailangan mo. Because when worship goes up, blessing comes down. Amen po ba? Kaya yung katabi mo, yan, binagsakan yan. Hindi ng langit at lupa. Okay, binagsakan yan, hindi ng problema. Binagsakan yan ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Nire-receive mo ba yan? We're gonna leave this place na kung saan we are all blessed. Tatayo po tayo in the presence of the Lord. At i-remind mo naman yung katabi mo, at least dalawa, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ni Lord. Amen. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Once again, can we close our eyes? At kung malinaw sa'yo na pinagpala ka ng Panginoon, can you just worship Him today?
Can you just thank Him? Pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon sa mga pagpapala na yan at sa mga pagpapala pang babagsak sa iyo as you worship Him? Father God, salamat po. Kasi Lord, di pa kami nagsasalita na aming mga pangangailangan, alam mo na lahat. Hindi pa namin, Panginoon, idinadalangin sa iyo, Lord, alam mo na lahat. And sometimes, God, we come to you, Lord, with a heavy heart. Pero Lord, salamat kasi every time that we encounter, Lord, gumagaan po ang lahat. You are giving us strength to face, Panginoon, what we are about to face, God. Reminding us that we are victorious already because of what you've done on the cross for us. Lord, marami pong salamat sa lahat ng iyon. Dahil po lahat ng iyon ay isang katotohanan, Panginoon. That the time that you came here on earth, defeated the grave, God, after 3 days, you rose again just to say at i-declare, Panginoon, that you have won every battle, God. Na lahat, Panginoon, even, Panginoon, kamatayan ay pinagtagumpayan mo na. That is why, Father God, as we worship you, as we continue to follow you, alam po namin, Panginoon, magiging victorious po kami. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong makasamba. Salamat, O Diyos, dahil hindi kami napigilan ng kama. Hindi kami napigilan ng kung ano man, Panginoon, kaninang ay tila baga bumipigil sa amin. Lord, salamat kasi nakapunta kami dito and we intentionally, God, worship you today. Father God, thank you po. And today, Lord, as we leave this place, dalangin ko, Panginoon, magliwanag po kami. Kami po yung mga modern stars that will lead people to you, Jesus. Gamitin mo po kami, God, as a channel of blessing, as a channel of salvation to other people as well. Nang sa ganun din, Lord, ang pagse-celebrate po nila ng Kapaskuhan ay tama at may katotohanan. Lord, today, we honor you and we praise you, Father. We glorify your name. Once again, if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers because you know God is not yet done. Hindi ka lalabas dito ng puno lang. Lalabas ka dito ng umaapaw. So when you say, I receive, maniwala ka. Nagagawin ito ni Lord sa buhay mo. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I And receive. may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. Amen, amen. God bless everyone. See you po next Sunday. I've got joy, joy of the Lord, leaving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord, now I can see everything you've done to me. I've got joy, joy of the Lord, leaving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord, now I can see everything you've done for me. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Day that the Lord has made. Glad in it. Glad in it. Oh, God bless church. See you next Sunday.